Magandang araw sa iyo. Welcome sa ating paghimay ngayon. Ang pag-uusapan natin, isang mahalagang usapin, yung kinabukasan ng mga gawaing misyon. May mga idea tayong kinuha mula sa babasahing The Seed and the Soil. Tatalakayin dito kung paano ba talaga magkakaroon ng, alam mo yon, pangmatagalang epekto. Kasi naisip mo na ba, paano kung yung tulong na binibigay natin na galing naman sa puso, yun pala yung nagiging hadlang. Yung parang nakakasagabal sa pag-unlad. Titingnan natin kung paano maiiwasan yung paglikha ng dependensya at paano maitataguyod yung tunay na empowerment. Okay, simulan natin to. Madalas kasi, di ba, pag mga tagalabas yung nangunguna sa proyekto, kahit mabuti yung layunin, Oo. yung community nagiging palaasa minsan. Naalala ko yung kwento dun sa binasa natin, si Lolo Tiberio. Yung nakaalala siya sa bagong irrigation system. Oo. Yung sa patubig. Maganda sana, pero parang simbolo ito ng tulong na baka itali sila sa pag-asa sa iba. Parang ganun. Yun nga, dito pumapasok yung sinasabi sa source na ang binhi at ang lupa. Yun. Yung potensyal ng komunidad, yan yung binhi. Pero kailangan niya ng tamang lupa. Yung kapaligiran na susuporta para lumago siya on its own. Hindi lang dahil may nagdidilig galing sa labas. Gets ko. Tama. At ang importante dito, bale, yung pagbabago ng pananaw, yung mindset. Mindset, okay. Paanong pagbabago? Mula sa pagiging parang paternalistic, yung parang laging itinuturing na bata yung komunidad na kailangang alalayan. Yung parang kami ang nakakaalam para sa inyo. Ganon. Oo, parang ganon. Kailangan nating umusad papunta sa tunay na pakikipagtulungan, partnership. Talaga, kinikilala nito na may sariling kakayahan yung komunidad. At mahalaga dito yung pagpapalakas sa mga lokal na leader. Sila dapat. Interesting yan. So hindi lang to basta parang good management practice lang. Hindi lang. May mas malalim pa. Kasi nakaugat din to sa teolohiya. At teolohiya. Oo. Binanggit nga doon sa source yung mga example sa Bible, di ba? Yung Gawa 14, tsaka Tito 1. O yung pagtatalaga ng mga local leaders. Yun, yung pag-appoint ng mga local elders para sa mga bagong simbahan. Kinikilala nito yung yung kakayahan nila, yung karunungan nila sa sarili nilang lugar, sa sarili nilang kultura. Hindi sila dapat laging parang kailangan ng babysitter, kumbaga. Malinaw yun. Okay, ngayon, paano naman to sa practical na paraan? Kasi ang ganda pakinggan ng konsepto, pero paano isasagawa? Yung empowerment, nabasa ko dito yung tungkol sa Asset-Based Community Development o ABCD. ABCD, yes. Yun. Imbes daw na laging tinitignan kung anong kulang or problema, ang focus daw kung anong meron na. Yung mga assets, yung lakas ng community. Tama. Kasi madalas ang tanong, anong wala sa inyo? Pero dapat, anong meron kayo? May example ba doon paano to gumagana? Meron. May kwento doon, isang community, imbes na problemehin nila yung kakulangan sa pera, nakita nila na yung mga matatanda pala sa kanila, magagaling maghabi. Okay. So mula doon, nakapagsimula sila ng maliit na parang livelihood project, yung pagbebenta ng mga hinabi. Na hindi nila naisip dati kasi laging, wala kaming pera, yung nasa isip. Wow! Ang galing nun. So, nag-umpisa sa kung anong meron na. Oo. Tsaka kasama rin sa mga practical na paraan, yung mga microfinance. Pagpapautang ng puhunan. Oo, yung maliliit na puhunan para makapagsimula ng negosyo. O kaya yung mga vocational training, mga pagsasanay para sa skills. Ito yung sinasabi nilang hand up, hindi lang handout. Pag-agapay para makaangat. Hindi lang abot tulong na, panandalian lang. Yun, exactly. Maganda yung hand up. Ngayon, kung medyo lalayo tayo ng tingin sa mas malaking picture, paano masisiguro na magiging, sustainable, pangmatagalan yung mga ganitong pagbabago, lalo na siguro sa konteksto ng simbahan o community of faith? Dito ngayon pumapasok yung tatlong mahalagang prinsipyo, yung tatlong S daw. Tatlong S?
Ano yun? Self-governance o sariling pamamahala, Okay. self-support, sariling pagtustos, Pangalawa? at self-propagation, sariling pagpapalaganap. Okay. Sariling pamamahala, pagtustos, pagpapalaganap. Oo, ito yung mga haligi kumbaga para sa isang matatag na lokal na pagmamayari. Hindi aasa sa labas. Kaya napaka-critical din nung maayos na pagtatasa. Yung assessment, hindi lang tayo basta magtapon ng proyekto. So, paano malalaman kung papunta na ba dun sa tatlong S, yung isang community or proyekto? Anong mga tinitignan sa assessment na yan? Tinitingnan natin gaano ba kalakas yung sense of ownership ng komunidad. Sila ba talaga may hawak? Okay. Gaano nga ba ka-develop yung local leadership? May kakayahan na ba sila? Tapos yung financial side, kaya na ba nilang pondohan yung sarili nilang gawain? Kahit pa unti-unti sa simula. Financial viability. Oo, at napakahalaga rin, angkop ba ito sa kultura nila? Sa konteksto nila? Kasi hindi pwedeng isang approach lang para sa lahat. Makes sense. Hindi pwedeng one size fits all. Grabe, ang dami nating napag-usapan. So, para sa iyo na nakikinig at pinag-aaralan to, kung ibuod natin, ang pinakapunto yata ay ang tunay na epektibo at napapanatiling misyon, hindi lang siya tungkol sa pagbibigay galing sa labas. Mas tungkol ito sa tunay na pakikipagtulungan. Partnership. Pagtitiwala sa kakayahan ng mga taga roon, yung mga local na leader, tsaka paggamit nung kung anong lakas ang nandun na. Building on strengths. Oo. Ang goal talaga, hindi lang magbigay ng tulong, kundi magbigay kapangyarihan. Empowerment. Tama. At bilang pangwakas na hamon siguro sa iyong pagninilay, kung totoo ngang ang misyon ay tungkol sa pagpapalakas ng lokal na pamumuno at kakayahan, paano nito babaguhin yung pagtingin mo sa konsepto ng tulong at pag-unlad? Hindi isang sa mga misyon sa malalayong lugar, kundi pati na rin dyan sa sarili mong komunidad, sa sarili mong bakuran. Isipin mo yan. Isang magandang tanong yan para pag-isipan. Maraming salamat sa iyong oras at sa pagsama sa amin sa pagsusuring ito.